Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Philippine Standard Time, 1:08 sa hapon. Adlaw-adlaw, Lunes tubto Biyernes, pagdulong sang mga balita, hitabo, issue kag concern, may kaangtanan sa katilingban, sa kaayuhan, pati na ang sa ikaayong lawas. Halin sa mga concern sa mga bata, sang mga lamharon, nagadinalaga kag nagasinultero, mga hamtong, professional man o mamumugon, mga tigulang, kabuhi kag paghimakas sang mga ginikanan para sa ila kabataan. Pag-ulikid sang panwa, pagtingob sang magkasimanwa, para sa ikaayo sang ila kahimtangan. Ini ang Balitang Sosyal. Mayong hapon Pilipinas, mayong hapon Western Visayas, mayong hapon syudad kag probinsya sang Iloilo. Good afternoon. Isa ka maayong hapon sa inyong nga tanan sa mga kauturan naton nga nakatutok na sa 585 sa lilisuan sang inyong mga radyo kag syempre sa mga nagalantaw sa aton nga Facebook Live sa Radyo Pilipinas Iloilo Facebook page. Mga biyan, adlaw kita subong sang Lunes, Mayo 25 tuig 2026. We are down sa katapusan ng Lunes sa ikalimang bulan sang 2026. Grabe no, sang san-o lang kita nagpanugod sang aton man nga tuig 2026 and here we are. Malapit na lang mga biyan sa pagtakop sang bulan sang Mayo. Do nagpiyong lang kita no, and here we are. Dugay-dugay hindi na kita kapakot. Basi month na naman. Anyway mga biyan, welcome sa aton nga pagpangalaga diri sa programa Balita Sosyal. Kag ako ang inyo alagad nga makaupod tubla 1:55 sa hapon, Marian Grace Aranyata. Sa aton nga pagpangalaga diri sa programa Balita Sosyal, pira mga biyano sa aton nga mga pagapatpaton nga topiko, ining pag-umpisamahan sang aton nga 2026 palarong pambansa sa Agusan del Sur. Kaina sang aga no, miara kita sang hampang no, basketball secondary boys. Region 6 versus Region 5. Ibaloon naton mga biyano ang resulta sa siniman nga hampang. And ipabati man namon sa inyo mga abyano later on ang pila ka mga mensahe no, lakip na diri ang mensahe ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. kag ni DepEd Secretary Sonny Angara. Para sa ato nga diri sa Western Visayas, makasaysayan man ini mga abyano for us. Especially no sa Negros Island region naton because stand alone no, miara sang separate nga delegation ang aton nga Negros Island region ginakompose no sa mga student athletes naton coming from the provinces of Negros Occidental, lakip na diri no ang Bacolod City, Negros Oriental and ang Siquijor. So after pandemic, I think no, this is the first time once again no nga stand-alone region ang aton nga NIR sa palarong pambansa.
So diriya sa aton sa Western Visayas, we have more than 1,000 delegates composed of our student athletes, mga coach, assistant coach, mga chaperones, officiating and non-officiating officials. Lakip Ma'am Birino ang members sang aton nga technical working groups nga technical working group nga nagpadulong dito sa Agusan del Sur for this palarong pambansa. So kahapon ginhiwat mga benos ang hapon ang ato nga opening ceremony. Pero prior to that no, may ara na kita sa mga hampang. Kay earlier no or last week nag-abot na ya didto ang aton man nga pila ka mga atleta coming from different regions para sa mga solidarity meeting. Nakip man diri no sa mga final no nga mga meetings sang mga delegation naton, and at the same time may ara sa mga elimination round. So later on no isa-isa ho naton ang mga nangin resulta sang siniman no nga mga hampang kung sa diino isa man ang Western Visayas sa mga nagpaidalon sa aton nga elimination round. And today, mga abyan, Lunes, nag-umpisa na ang Ease of Doing Business o kon EODB Fair sang Anti-Red Tape Authority o kon ARTA kaupo diri ang aton nga Iloilo City Government. So sa mga kauturan naton dira no, especially sa mga may transaksyon no, sa mga nanoy tuhay nga mga ahensya sang gobyerno, mga opisina sang gobyerno. Lawago naton later on ang mga participating naton nga mga offices para nga kung may mga kinahanglan kamo dira nga i-process, aware kamo no kung sa diin ini nahamtang ang aton nga EODB Fair kag ano nga mga agencies. Before naton mga pato ng ini nga mga balita, magakuha kita na isang pinaka-latest nga water update kaupod ang aton nga Pag-asa Iloilo. Radyo Pilipinas. Sa atong piyakang linya, si Ma'am Lenore Silvestre. Ma'am Lenore, good afternoon. Hi, hello, good afternoon. Muna ang ating latest weather update para sa dakaron ng adlaw sang Lunes, May 25, 2026. Trough of low pressure area ay nag-aapekto sa may Mindanao. Diri naman sa Western Visayas, mag-experience kita sa magalgal-umon, tubtub magal-umon na kalangatan, nga may mga posibilidad sa mga isolated mga pag-ulan, pangalat kag panag-oob, tuga sa mga localized thunderstorms. Mahina, tubtub makasarangan naman ang hangin natin nga magahalin sa direction northeast to east, nga magadalasang makanay, tubtub makasaran nga pagbalod sang aton kadagatan. Forecast temperature natin generally nasa 26 to 36 degrees Celsius. Forecast maximum heat index natin para sa dakaron nga adlaw ay posible magalabot 44 degrees Celsius. Ang adlaw nagbutla kag ginang alas 5:26 kag ginang aga kag magatunod ini alas 6:07 karon sa hapon. Kag muna ang aton latest weather update halin diri sa may Iloilo Doppler Radio Station. Ako si Lenore Silvestre, madamo gid nga salamat. Ma'am Lenore, klaruhon ko lang ha, may ara kita sang isa ka low pressure area sa sulod kon sagwa sang PAR. Yes ma'am, may ara kita nga LPA yung ginamonitor sa sagwa sang aton nga Philippine Area of Responsibility nga kung sa diin may medium chance ini nga magadevelop into tropical depression o kan bagyo. In case, Ma'am Lenore, no, nga mangin isa ini ka bagyo, affected bala kita diri sa Western Visayas? Well, sa karon ma'am, wala pa man siya ti direkta nga epekto diri sa aton sa Western Visayas. Kag may posibilidad ni siya nga magasulod sa aton nga PAR within the next coming days. And then wala man natin siya nakitaan sa landfalling scenario sa karon. Pero Ma'am Lenore, kahapon no, diri sa aton sa syudad sang Iloilo, gabi no, nagbubo ang ulan. Ano ang rason sinibala Ma'am Lenore no sang sini nga pag-ulan? Yes, ma'am, ang mga pag-ulan-ulan nga na-experiensya natin kang gabi ay tugana sa mga localized thunderstorms. So, expected bala subong Lunes, Ma'am Lenore, no, mangin kaangay man sini ang aton nga weather diri sa Western Visayas? Yes, ma'am, possible ma'am nga may maka-experience mga kita sa mga isolated mga pag-ulan-ulan, especially sa hapon or gabi. As for our heat index, Ma'am Lenore, may we know ano gani ang aton nga heat index sa mga Lunes kag kung nalabot na bala naton ini? Yes, ma'am, ang ating forecasted maximum heat index sa dakaron nga adlaw ay 44 degrees Celsius. Kung sa diin kag ginang alas 12 sa udto ay na
labot na naton ang aton nga forecasted or projected nga heat index. Mataas-taas ini Ma'am Lenore, no? Ang imo nga aviso sa aton nga mga kauturan mo, especially nga ti mataas ang heat index naton kag hindi kita kapakot base bala gulpihada no nga magbubo ang ulan bangod man sa mga localized thunderstorm. Ano ang imo nga maabiso Ma'am Lenore? Yes, mama. Ano lang kita, mag-inom sa madamo nga tubig, dehydrated kid kita, magsuksok kita sa mga presko nga bayo, kag ano lang kita magdara sa protection sa init kag or di kani sa ulan, magdala kita sa payong or kalo, kag if possible ikaw lang natin na magpabulad gid sa init adlaw sa udto nga oras. Okay. With this, Ma'am Lenore, madamo gid nga salamat kag saliwat. Maayong hapon sa imo. Welcome, ma'am. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. There you have it mga biyan, si Ma'am Lenore Silvestre sa DOST Pag-asa Iloilo sa pagdulong sa aton sa pinakalitas nga weather update. So may ara kita no sang isa ka low pressure area o kon LPA no, and ang trough no sang sini nga LPA amuya ang naga apekto no sa panahon sa Mindanao, but kita diri sa Western Visayas no hindi pa makita if ever nga kung mangin bagyo ini or mag-develop into tropical depression kung bala no affected kita sang sini nga bagyo. And ang reason niya nga kahapon no diri sa aton sa syudad sang Iloilo nagbubo no ang mabaskog nga ulan. It is because of localized thunderstorm. As for our heat index, more than 40 degrees Celsius sa gihapon no ang ato nga heat index. Gani no magdalagid sang inyo nga payong kung magwa ka mo sa inyo balay subong nga hapon na protection kontra init kag gulpihada nga pagbubo sang ulan. Philippine Standard Time lang una 20 sa hapon mga abyan break lang kita no, and then sa aton nga pagbalik istoryahan naton ini ang pagbukas na opisyal nga pagbukas sang 2026 palarong pambansa sa Agusan del Sur. Ang aton mga abyan no nga Western Visayas Regional Athletic o kon WIVRAA o kung ang ginatawag naton nga The Champs nag-aim mga abyan no for champion no sa sining nga edisyon. Nagmahambal naton hindi malayo nga malabot ini. Iti uno kumbasihan naton right after sang pandemic ang placement sang aton nga The Champs wala nagawigit or wala nahulog no sa ikatatlo nga pwesto. So bantayan naton subong no nga edisyon kung bala no ma-retain ini no ang rank 3 no sang WIVRAA masaka bala o kung masarurot sa dalom considering nga tibalaan naton ang preparation sang iba naton nga region hindi man lango-lango. And makasaysayan man no as mentioned bangod nga ti liwat no nga may ara sang standalone delegation ang aton nga Negros Island region comprised of Negros Occidental, Negros Oriental and Siquijor. And we know no ang ini nga mga athletes naton sang una upod naton ini diri sa Western Visayas and balaan man naton ang mga abilidad. So balantayan. Labi na nga kahapon no nag-opisyal na nga ginbuksan ang aton nga palarong pambansa 2026. And istoryahan taman sa aton nga pagbalik ang aton nga Ease of Doing Business Fair ang nagapadayon naton nga EODB Fair dira sa SM Iloilo Terminal Market. Ano ba lang ang mga ahensya kag opisina sang gobyerno ang nagatanyag sa karon sang ilang nga mga serbisyo. So ingitanan mga ben bantayan sa aton nga pagbalik diri sa programa Balita Sosyal. Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
Kilala mo ba ang The Rockefellers? Ang pinakaunang Pinoy musical act to land a spot in a prestigious US music chart. The Rockefellers is composed of 4 brothers, Antonio, Junior, Eddie, and Albert, and their father, their pops, Moro Maligmat. Pasok sa number 16 ng Billboard Hot 100 ang kanilang kantang Killer Joe. That was in 1963. Halos 5 dekada pa ang lilipas for a solo Filipino act to surpass this feat. This is when Charis Pempenco's self-titled album debuted at number 8 on Billboard's Top 200 albums. Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool. Game, 1, 2, and... Paatuhod, balikat ulo, itapuetan, may wangat sus. Huwag mong titigan ang hindi sa'yo at maging disenteng tao. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women at ng himpilang ito. Maging fuel efficient. Planuhin ang bawat biyahe para iwas traffic. Mag-carpool para sa mababang carbon footprint at emission. Tipid na pamasahe, may savings ka na aabot sa 10%. This is a public service announcement from the Department of Energy and this station. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Ang abacada, sounds that make up Tagalog words, pagbigkas at pagsulat ng mga titik o letra sa Tagalog, the basis for our national language. Steam It, Panahon TV, Tagalog Lang, Metro Scene, and Wiki dig into its evolution. Records start with the baybayin, the alphabet used by the early Filipinos in the 1600s. From the Tagalog root word baybay, meaning to spell, baybayin was apparently derived and influenced by Indic and Javanese scripts. There was also the alibata. Paul Rodriguez Versosa named that in 1914. Was based on the Arabic alphabet from the Maguindanao Moros, but was modified when the Spanish came. The Spanish introduced the Latin and Spanish alphabet called abecedario, the original alphabet of the Catholicised Filipinos. You could say the Romanized version of baybayin. Then the Americans came and introduced the English language and its 26-letter alphabet. Because there was fear of losing the abecedario, the government ordered the adoption of a Tagalog-based national language. They also wanted a dictionary and grammar book. That's where writer and former Senator Lope K. Santos comes in. In 1939, he developed ang Balarila ng Wikang Pambansa. Abacada became the national alphabet from 1940 to 1976. Noong 1976, ang Department of Education, Culture, and Sports ay nag-issue ng revised alphabet. Dinagdag ang mga letrang C, CH, F, J, L, N, Q, R, R, V, X, at Z. They called it Enriched Alphabet or Pinagyamang Alpabeto. More tweaks follow, and in 1987, the Filipino alphabet was published yet again with 28 letters. What you'd recognize is our modern alphabet. 26 letters from the Latin alphabet and the Spanish N or Enye and NG or Nang. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Maging fuel efficient, siguraduhin na walang bagahe na di kinakailangan sa sasakyan. Magmaneho ng wasto at iwasan ang idling. May savings ka na aabot sa 15%. This is a public service announcement from the Department of Energy and this station. Sana'y tiyakin ng mga magulang kong maipanganak akong malusog. Kumain si nanay ng may sustansyang vitamin A panlaban sa impeksyon. Para din sa mata, balat, bumbunan at mga buto. Iron, pampabuhay ng dugo at muscles. Iodine, pang-iwas sa komplikasyon at pagiging abnormal. Importante din ang check-up kay doktor. Kasi healthy nanay, ganda buhay. This is a public service announcement. Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela,
Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. This is a public service announcement. Public service announcement from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Maging fuel efficient so regular na preventive maintenance, malinis na air filter, fuel injectors at engine oil, may savings ka na aabot sa 2%. This is a public service announcement from the Department of Energy and this station. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Flight PR 1043, now boarding. Hey, that's us! Vacation, here we go! Always love flying the first and oldest commercial airline in Asia, our very own flag carrier, Philippine Airlines. Dreaming of love while cruising at high altitudes. Did you know this track was specifically made for Philippine Airlines back in the 70s? Composed by Jose Marichan and arranged by Ryan Cayabyab. Closer to heaven with 30,000 feet. Brings back good old memories, at the same time, creating new ones with a new generation. Oo, ang ganda pa naman ng kanta. Leave all your worries as we soar over the clouds. I don't know about you, but I always feel a sense of pride every time I see our flag carrier on airports or up flying high in the sky. They'll be shooting stars through time and space. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Naaalala niyo pa ba ang mga katagang ito? Amoy pawis, amoy araw. Ano ba yan? Puro sugat ka na naman! Bakit wala na naman kapares yung tsinelas mo? Ang dungis mo! Tama na! Ayos lang, di ba? Masaya naman tayo naglalaro sa kalye ng sipa, patintero, agawang base, habulan, jolen, trumpo, text, at marami pang iba. Some Filipino games just show how creative we are. All we need are players and nothing else. Ang saya balikan ng ating kabataan. Kain, tulog, laro, laro, at laro. O ano, game na? Pagkabilang kong 3, nakatago na kayo! Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Philippines Standard Time, 1:31 sa hapon. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Sa gihapon mga biyan, nagapamati ka mo sa programa Balita Sosyal, kagako ang inyo alagad, Marian Grace Ereñata. Mga biyan, kahapon sang hapon, May 24, sa ginhiwat no ang aton nga opening ceremony for the 2026 Panarong Pambansa nga ginhiwat ini sa Dato Lipos Macapandong Governor Democrito O Plaza Sports Complex sa Prosperidad, Agusan del Sur. Kung sa diino more than 11,000 delegates coming no sa nanuhay-tuhay naton nga mga region ang nagtambong diri sa ginhiwat nato nung opening ceremony. Gani mga beno, subong nga hapon, ipabati namon sa inyo ang mensahe ni Secretary Sonny Angara sa Department of Education. And at the same time ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. sa siniman nga paghiwat naton sa opening ceremony. So yari mga biyan, pamatian naton si DepEd Secretary Sonny Angara. To the dugout, to the transport, yung libreng sakay po, I think itong nakaraang 2 taon pinag-aralan po talaga nila Kong Eddie Bong, nila Gov Santi,
yung palaro sa Cebu, yung palaro sa Ilocos Norte, at talagang they sought to improve on everything that they saw. Maraming salamat, mga sir. Pressure galing sa sarili na makasungkit ng medalya. Achievement na po ang makarating dito. Kaya huwag mag-alala sa podium finish at medals. You have already embodied the spirit of Palarong Pambansa. Discipline, teamwork, respect, and resilience. Nagpapasalamat din po tayo sa isa sa pinakamagaling na atleta na na-produce ng ating bansa, si Miss Heidelin Diaz. Para sa inyo, lagi niyo pong alalahanin na nasa likod ninyo ang inyong mga pamilya, ang inyong barangay, ang inyong komunidad, ang inyong lalawigan, at ang buong DepEd. Ngayon pa lang, saludo po kami sa inyo. You are the next generation of Filipino athletes who will bring great honor and glory to the country. I'd like to introduce our President's video message. At alam niyo po, malapit po sa puso ng ating Pangulong Bongbong Marcos ang palakasan o sports. Ang mas malaking budget na nakuha this year para sa palaro mula sa pagbuo ng school sports katulong ang PSC, ang pag-aayos ng sports facilities. Lahat po yan ay utos ng ating mahal na Pangulo. Hindi ko na po pahabain pa. Let us hear it from the great man himself for his special video message, the President of the Republic of the Philippines, President Ferdinand R. Marcos Jr. Maayong gabi kaninyong tanan sa mga batang atletang kalahok ng 2026 Palarong Pambansa. Malugod ko kayong binabati. Alam ko sa pagsali sa palarong ito, bitbit ninyo ang pangalan ng inyong paaralan at rehiyon. Ngunit bukod pa riyan, dala ninyo rin ang pangarap at inspirasyon ng inyong kapambatang atleta. Kaya para sa inyo at sa ibang batang atleta, patuloy ang pamahalaan sa pagsuporta sa inyong pagsasanay sa larangan ng palakasan. Masaya akong ibalita sa inyo sa kauna-unahang pagkakataon, maglalaan ang Philippine Sports Commission ng mga incentive para sa mga medalista sa regular sports at sa para games bilang pagkikilala sa inyong husay. Alam ko na gagawin ninyo ang lahat ng inyong makakaya, ngunit huwag ninyong kalimutan, mag-enjoy na rin. Marami kayong matututunan sa palarong ito na madadala ninyo kahit saan man kayo magpunta. Dito ninyo matututunan ng disiplina, tiyaga, respeto at malasakit sa kapwa. Lagi ninyong isipin na kami ay susuporta sa inyo kasama ng inyong mga magulang, mahal sa buhay, guro at mga coach. Dalangin ko ang inyong tagumpay sa paligsahang ito. Dagang salamat. Mabuhay ang ating mga atleta. Mabuhay ang bagong Pilipinas. There you have it, mga Riano, ang mensahe ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. Lagip na ang mensahe man ni DepEd Secretary Sani Angara. So according sa aton nga tiglikom ang ini nga pag-represent alone sa aton nga palarong pambansa is already a big achievement. May medalya man o kung wala nga mapapauli sa inyo nga tag sa karehiyon, dako nga bagay na inino para sa inyo man nga hometown nga i-represent ninyo sila sa isa ka national competition. And sa aton man nga presidente nagpahayag man siya sang iyang pagsuporta sa aton nga mga athletes. At the same time sa siniman nga paghatag sang incentives. And you know mga biyan ang ini nga palarong pambansa, kumbaga amo ini siya ang or diri ini naghalino ang pila sa mga kilala naton nga mga atleta, as mentioned ganino sang aton nga secretary Heidelin Diaz ang aton diri nga bugal nga nakakuha sang gold sa isa man ka international competition. So who knows basi sa mga masunod nga mga tinuig, ang pride sang Pilipinas magahalin man diri sa aton nga mga student athletes nga nagakompete subong sa palarong pambansa.
Mga biyan sa ato no nga update sa siniman nga nagapadayon naton nga palarong pambansa dito sa Agusan del Sur, ang Western Visayas mga biyan indi gid magpaulihi bangod bisan sa elimination round no nagaarangka ang Region 6. Kaina mga abyan sang aga ang aton nga Western Visayas Regional Athletic Association o kon Wivra Elementary Softball Girls daog mga biyan kontra Cordillera Administrative Region o kon CAR sa score nga 14-0 sa ginhiwat kaina no nga hampang sa Naliyagan Open Field Governor D.O. Plaza Government. So represented ini no sang mga standout sluggers naton sang Vista Alegre Elementary School from Barotac Viejo. Samtang sa ato naman nung secondary boys basketball daog sa score nga 63-44 in favor of Wivraa sa ginhiwat kainang game no kontra Bicol Region o kon Region 5. Makita nato no diri sa Laragway no si City Mayor Stephen Palmares. Paupo diri no si RD Cristeto Eco sang DepEd Region 6 naglantaw nagcheer no sa siniman nga hampang kaina sang aga. Samtang sa ato naman nga Wivraa Secondary Baseball Team daog mano ang Wivraa Secondary Baseball Team kontra Caraga Regional Athletic Association sa score nga 12-5 sa ginhiwat kainang elimination round sa nagapadayon naton nga palaro to Agsur 2026. So sa mga interesado naton dira no nga mga nagasubaybay gid no sa mga hampang sa Western Visayas Regional Athletic Association sarang ninyo mga malantaw ang live sa sini nga manghampang dira no sa Facebook page sang DepEd Region 6. So lakip diri mga abyan no sa mga nagapasakop ang CAR tawag nato nga Fearless Highlanders, Region 1 ang Raging Buffaloes, Region 4 Bime Maropa ang Tamaraws, Region 8 Eastern Visayas ang Golden Stingers, ang NIR naton Negros Island Region ang The Visayan Vipers, Region 4A Calabarzon Heroes, ang BARM naton natawag nga Sultans ang Region 3 Central Luzon Patriots, ang aton diri nga Region 2 ang Green Hawks, ang aton nga NAS or National Academy of Sports Excel Lions, ang Region 6 The Champs ang Western Visayas, Region 9 Zamboanga Peninsula The Sharks, Region 11 Davao Region Davao Eagles, ang aton nga defending champion ang National Capital Region NCR Metro Stars, Region 7 Central Visayas ang Sivraa Fighters, Region 12 Soxargen The Warriors, Region 10 Northern Mindanao Normin Stars, ang PSO nato ng Philippine Schools Overseas Borderless Victors, kag ang Region 13 ang Caraga is Caraga Gold. So good luck gid no until May 31 ang ato nung palarong pambansa. Good luck gid sa aton nga mga atleta. Kag syempre no sa mga coach nato no bantayan no ang aton nga interview no sa pila ka program sang Radyo Pilipinas Iloilo no na-try nato no nga malabot no ang pila sa mga coach naton, pero kay tibangod nga nag-ulan siguro naglain iban sa ila no ang pamatsyag, kadulaan sila tingog siguro sa pag coach man sang ila nga mga athletes, and at the same time nasinggit mangguro no para magpakita suporta.
So halong gid no sa mga student athletes and mga coach or the whole delegation of Vibra until May 31 pa inilang taon naton. So bagay subong pa lang no mga elimination round, mga pag-abot sa 3rd day, 4th day, dira naton mabal-anan no kung may mga gold na nga makuha. Last time no abi naton daog ang Vibra aki sa mga first few days. Nadamo-damo ang gold no compared no sa NCR, pero nakibot kita that time no was 2023, kibot kita no nag-arangka sa ulihi nga mga games ang NCR. Bantayan naton kiti ang goal for this year, kwaon gid no ang kampyonato. Philippine Standard Time, 1:43 sa hapon, mga abyan, subong nga aga or kainas ang aga, ginhiwat no ang opening ceremony man sang aton nga Ease of Doing Business Fair sang Anti-Red Tape Authority o kon ARTA, kaupo diri ang aton nga Iloilo City Government. So ari ba na mga abyan no, pamatian naton ang mensahe dire. Although nga ti wala ini siya subong no diri sa aton sa Iloilo City during the opening, pero expected tomorrow magapadulong diri no ang aton nga secretary sang ARTA, si Secretary Ernesto Perez, nga isa man ka Ilonggo. Tomorrow no may ara sa mga MOA signing or Memorandum of Agreement signing. Pero kaina mga abyan no, isa ka video message ang ginpalabot no or isa ka mensahe ang ginpalabot sang aton man nga tiglikong pinaagi sa video. So ari mga abyan, pamatian naton si Secretary Ernesto Perez sang Anti-Red Tape Authority. At mula sa buong pamunuan ng Anti-Red Tape Authority, we gather today in celebration of Ease of Doing Business Month 2026. Guided by this year's theme, Achieving Results through Transparency and Accountability towards a more productive, bagong Pilipinas. This year's observance is made possible through the direction of President Ferdinand R. Marcos Jr., who declared May as Ease of Doing Business Month through Proclamation Number 818. Transparency allows people to see how government operates. It provides access to information and makes requirements, steps, and decisions visible. Accountability calls on officers and personnel to answer for their duties and to deliver what is expected of them. When these are present, results follow. Results mean permits released within set periods. Results mean fewer requirements for applicants. Results mean services available in offices and through digital platforms. Results mean business owners who can operate with confidence. This is the environment we aim to build through Ease of Doing Business Month. The EODB Fair brings together national agencies, local government units, and the private sector in one venue. It provides a space for direct engagement where people can raise concerns and receive assistance. This engagement connects government offices with communities and allows agencies to respond in a direct and practical way. At ARTA, we implement Republic Act number 11032 by encouraging compliance among offices and promoting efficient government practices. Our goal is to make government work in a way that benefits every Filipino. To our stakeholders, including entrepreneurs, business owners, and community partners, this Grand EODB Fair is dedicated to you. Your voices, experiences, and feedback guide government in improving processes and delivering services that truly matter. You are the reason we strive for efficiency, transparency, and accountability.
To our partner agencies, your presence here shows your commitment to quality service. Your participation brings government closer to the people. To our ARTA regional field offices, thank you for your dedication. Your work in the field brings these programs to life. As we continue, let us stay focused on outcomes that help Filipinos build their businesses and uplift lives. In a bagong Pilipinas, government is defined by what it delivers to the people. Maraming salamat. Mabuhay tayong lahat. Mabuhay bagong Pilipinas. There you have it mga biyan, si Secretary Ernesto Perez sang Anti-Red Tape Authority sa iyang mensahe kay inano sa pagbukas man sang Ease of Doing Business Fair sa SM Iloilo Terminal Market. So according sa iyano, ang tinutuyo sang siniman nga paghiwat naton sang fair is to celebrate no sang Ease of Doing Business Month and at the same time to make government work that benefits every Filipino. So kaina mga abyan may ara kita didto nga mga representante sa pila naton ka government offices and agencies no nga nagtambong sa siniman nga opening sang aton nga duha ka adlaw nga EODB Fair. So lawagon nato no lakip sa mga nagpasakop didto ang Iloilo and Provincial Government of Iloilo, ang DFA, GSIS, Pag-ibig, lakip man din ang LTO, PSA, BIR, DICT, DILG, DTI, SSS, PRC, PCIC, lakip man ang PhilHealth, PIA, Civil Service Commission, BFP, DOH, DSWD, Philippine Postal Corporation, Land Bank, TESDA, ang aton manong DAR, kag ang aton nga DMW. So as mentioned, isa mga biyano ang aton nga PCIC and Iloilo City Government sa nagtambong sa siniman or naghatag no sa ilang serbisyo sa aton nga mga kauturan. Kag isa dito no sa may pinagig ka masako no kay timi ara gali sang releasing sang cheque or insurance no sa aton nga mga farmers ang aton nga PCIC. So yari ba nga biyano pamatian naton si Ma'am Hana Adeha, ang insurance underwriter gikan sa PCIC 6. Sang aton man siya nalabot no regarding sa mga services nga ginatanyag sang PCIC 6 dito no sa EODB Fair. Pamatian naton si Ma'am Hana Adeha. PCIC naghahatag kita insurance sa mga farmers and fisher folks naton. So, ang aton nga mga insurance na ginahatag is para sa palay, sa mais, mga high-value crops naton, mga kasapatan nila, may mga fisheries man kita nga gina-insure, mga non-crop agricultural assets, kaga mga kaugalingon mismo naton kung ginatawag naton nga credit and lifetime insurance. So, ang mga nagakadto diri kagina, mga farmers ato naton nga mga nagkala-damage, ang ilang mga pananom, so nag-claim sila man sa ilang mga cheque sa ilang mga palayan nga nagkala-damage sang last nga cropping. So, kagina, may releasing kita? Yes, ma'am. Bali, subong nga adlaw kag tomorrow, may mga beneficiaries kita nga makadto diri. Kag in kaso may mga inquiries man ang aton mga farmers, so pwede man naton makater diri man sa booth na. Ano po, if i-data, kung mga pila ang target na marilisan today and tomorrow sa ating fair? Sa subong, ma'am, may ara kita 19 ka beneficiaries. Kag for tomorrow, may ara kita 17 ka beneficiaries nga ma-receive sang ilang nga claim nga cheque. So, ang hindi nga mga nag-claim na or ma-claim taga Iloilo or sa other provinces? Ang bali, ang identified naton as of now, ma'am, is from Oton and Iloilo City. Pero ang mga Iloilo City, iba na ang ilang mga is other provinces man. Pero ang ilang home address is Iloilo City. Yes, mga pila ang makuha tayo sila? Nakadepende ang biina, ma'am, sa evaluation or adjustment naton on field. Pero mang total amount lang naton para sa subong adlaw is 153,000. So, bali, ang kalabala ni sa ila, nakuha ang ilang palayan? Na-damage, ma'am, tugas ang either natural calamities, mga bagyo baha, or grabe nga init, o kung mga pameste, o kung masakit sa ilang mga palayan.
Ma'am, ang message nimo sa mga ibang pamilya mag-claim no sa ilang insurance today and tomorrow? Sige. So sa mga maklim sa nga aton nga insurance subong manukon sa buwas, so makatulang kita diri sa second floor sa SM Iloilo Terminal Market. Kag madala lang kita sa isa ka valid ID para sa identification naton para nga ma-release naton dayon ang inyong cheque nga kuluhaon sa PCIC. There have it mga ben si Ma'am Hana Adehang atong insurance underwriter gikan sa PCIC Region 6. So for today no ginalauman nga makarelease ang atong nga PCIC sa nga cheque sa 19 beneficiaries naton and buwas Martes 17 no ang ginalauman nga maklaim no sang ilang insurance so kalabanan sa ila according kay Ma'am mga palay and corn no ang ila ginaumahan apektado no sang last cropping bangod man no sa natural calamities. So for today target nga ma-release ang PCIC 6 a total of 153,000 pesos. So for those no mga mangunguma naton dira kung nakabaton ka mo sang text no kay ambal ni Mama Hana no gina-message ini no ang mga farmers naton nga maga-claim today and tomorrow. So if ever nga nakabaton ka mo dira, all you need to do no magkagto sa aton nga SM Iloilo Terminal Market. Dala no sang inyo nga ID. Samtang mga biyan sa ato naman nga Iloilo City Government, isa man no sa nag-offer dito no sang ilang serbisyo ang aton nga Business Permits and Licensing Division. So ari pamatian naton ang head nga si Sir Norman Tabod. Yes. Sa subong ni nag-set up kadre sang public assistance and public assistance desk no para nga mag-accommodate sang mga clients nga gusto mag-apply for business permit no? So may ara kita diri available nga mga application form tawag nato na UAF or Unified Application Form kag may ara mga checklist no. So ang aton nga mga staff nga gina-assign diri ready man nga mag-assist sa aton nga mga clients para nga mabuligan sila pag-apply sa ilang business permit. Application pero kung magbayad sila kay usually may mga i-comply pa na nga mga requirements no. So kung ready na kag for submission ang ilang mga application upod sa mga required documents, ito na sila makadto sa City Hall. Well, ang ginhimo sang city government ang paagi kay Mayor Raisa Treñas ang pag-apply sa business permit na mga accessible no. That's why nga may pariyo kita sa mga initiative a good nga anytime makakadto diri ang client kag maka-inquire regarding sa registration sa ilang business kag at the same time assist naton sila. So there you have it mga biyan no, si Sir Norman na Tabod no ang aton nga head man no sa Business Permit Licensing Division sang Iloilo City Government. So lakip dito no sa mga ginatanyag nga serbisyo ang Business Permits and Licensing Division nga or application no sang inyo nga business application mi ara man payments no accepted ka pareho sang sedula kag other fees kag ang aton nga City Treasurer's Office ara man dito no kag ang aton nga Local Civil Registry Office nakita man naton dito ka inano nga nagatanyag no sang ilang mga services. So for example no kung ikaw abi fresh graduate ikaw luyag nimo no nga mag-apply sang isa ka obra so kung magkuha ikaw abi dira sang imo nga PSA birth certificate and at the same time no gusto mo pagid abi mag-apply no sa civil service examination pwede gid makakagto dira because kaina mga abya no ang isa man sa may pinakamadamo nga nagapila ang application naton para sa aton nga civil service examination pen and paper test. So kinahanglan lang magdala dira no sang inyo nga mga requirements no sang inyo nga form kag at the same time no sang inyo nga payment kay didto na sa isa ka lugar no sa sini for example sa civil service pwede ka mo dito maka-file sang inyo nga application para sa August 2026 nga CSE pen and paper test for professional and sub-professional levels.
So magalawig ini until tomorrow, May 26. Kag may ara no nga program nga ginalauman no nga ihiwaton man kahapon or buwas May 26 kaupo diri si Secretary Ernesto Perez. Kagang iban pagid naton nga mga NGOs no o kon iban pagid naton nga mga LGUs or agencies. And may ara makita sang university nga magaupod sa siniman nga MOA signing. Philippine Standard Time, launa 59 sa hapon. Wala na kita mga biyanso na bilin nga oras sa aton man nga pagpangalagan. Madamo gid nga salamat sa inyo nga pagtutok sa mga naglisod sa ila radyo sa 5 at 5 AM. Kag syempre na sa nagalantaw sa aton nga Facebook Live, madamo gid nga salamat. Thank you man sa akong mga katuwang technical. Sa studio, Engineer Roy Louie Kaipang kag sa amon transmitter, Sir Jeffrey Betita. Mga biyan ako nalang gid si Marian Grace Aranyata kag ini ang Balita Sosyal. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.